Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya, "Ikaw ay may awtoridad." Pagkatapos ay tumindig si Yuda at kinuha si Barsia at dinala sa harap nila at sinabi sa kanila, "Ang isang ito ba ay angkop sa inyo bilang hari?" Ang mga tao ay nalugod sa kanya, kaya dinala siya ni Yuda sa bahay ng alahaya at itinalaga siya sa kaharian. Pagkatapos ang lahat ng mga tao ay nagalak at ang buong lupain ay naging payapa sa kanyang mga araw, at siya ay naging hari sa Jerusalem sa loob ng 40 taon. Ngunit hindi inalaala ni Barsia ang lahat ng mabubuting bagay na sinabi sa kanya ni Yuda na kahan. Gayunman ay kinuha niya siya at pinapatay. At pagkatapos nito, ang mga kaaway ay bumangon laban kay Barsia at pinatay din nila siya. Pagkatapos niya, ang kanyang anak na si Amasias ay naghari ng 70 na taon at pinatay ang mga pumatay sa kanyang ama. Gayunman ay hindi niya pinatay ang kanilang mga anak upang matupad ang kautusan ni Moises na nagsasabing, "Huwag ninyong papatayin ang mga anak dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ama." Pagkatapos ay namatay si Amasias at pagkatapos niya si Ozias ay naghari ng 52 taon, at sa kanyang paghahari ay nagsagawa ng katarungan at kahatulan at matuwid sa paningin ng alahaya. Gayunman ay gumawa siya ng isang masamang gawa, at iyon ay nawalang mastong utos o hindi itinalaga. Siya ay naghandog ng mga hain sa alahaya at mga handog na hindi nararapat sa kanya, kaya siya namatay. Pagkatapos niya, ang kanyang anak na si Jonathan ay naghari ng 60 na taon. Gayunman sa kanyang paghahari, siya ay gumawa ng masama sa paningin ng alahaya at pinagalit ang kanyang mailalang at tinalikuran ng kanyang utos at ang kanyang kautusan at nagsunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan at naghandog sa kanila. Dahil dito ay ibinigay siya ng alahaya sa kamatayan sa mga kamay ni Karan, hari ng El-Mosal, Mosul. At nang dalhin siya ng hari ng El-Mosal na bihag, kinuha ni Jonathan ang lahat ng mga sisidlan na kanyang nakita sa bahay ng alahaya at ipinadala ang lahat ng mga ito sa dakilang hari ng El-Mosal at walang iniwan sa bahay ng alahaya. Sa mga araw ng haring ito, ang mga anak ni Israel ay nagtungo sa unang pagkakataon sa pagkabihag. Inilipat niya sila sa kanyang sariling lupain, at ang lupain ng Israel ay naiwang walang laman. Pagkatapos ang hari ng El-Mosal ay nagsugo ng mga tao upang manirahan sa lupain at upang linangin ito, kapalit ng mga anak ni Israel na umalis dito. Gayunman nang ang mga taong iyon ay dumating upang manirahan sa lupain iyon, sila ay pinagpira-piraso at nilamon ng mababangis na hayop at nanaiglaban sa kanila sa lahat ng hangganan ng lupain. Pagkatapos ay nagsugo sila ng salita sa hari sa kanilang sariling wika at hiniling sa kanya na suguin sa kanila si Urias na kahan upang ibigay sa kanila ang kautusan upang ang mababangis na hayop ay hindi na lumapit sa kanila at makapanakit sa kanila. Nang marinig ito ng hari ay sinugo niya si Urias na kahan at iniutos sa kanya na bigyan sila ng isang kautusan para sa kanila na sundin upang ang mababangis na hayop ay hindi makapanakit sa kanila. Dumating si Urias na kahan at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanya ng hari at ibinigay niya sa mga tao ang kautusan ng mga Judyo. Nasa kanilang mga kamay ito, binibigkas nila ito at pinamahalaan ang kanilang sarili ayon dito. At ang mga iyon ay ang mga Samaritano na ipinadala ng hari
na ating kakatapos lamang banggitin upang linangin ang lupain ng Israel.